Kung paano ginagamit sa Pilipinas ang mga prayer rallies at prayer breakfasts. Isa itong marka ng tambalang politika at relihiyon sa lipunan na palaging panalo ang politiko. Ngunit sa kabilang banda, talo na naman ang taumbayan. Naibalik ang demokrasya sa bansa noong 1986 dahil sa protesta ng taumbayan at dasal. Mga pari, madre, progresibong pastor na ebangheliko at protestante ang nangunguna sa religious front ng people power. Masasabi nating napakabisang armas laban sa diktadorya ang pagtitipon at sama-samang panalangin ng nagkakaisang mananampalataya. Medyo kinapos ang sigasig ng mga materialistang makakaliwa. Although, malaki ang kanilang ambag sa pag-aalsa ng taong bayan laban sa diktadorya. Kaya nang magdesisyon ang simbahan na sumama at wakasan na ang karahasan at diktadorya ni Marcos Sr. sa EDSA na isulat ang panibagong yugto sa kasaysayan ng ating demokrasya. Pero after EDSA 1986, masasabi nating lahat ng prayer rallies na kasama ang mga politiko ay matatawag nating political bullshitry. Pag sinasabi nating bullshitry, it's simply using prayer as a political stunt. Bullshitry is neither true nor with sense. That's bullshit, okay? Powerful ang prayer dahil mayroong political interest na nakapaloob. Kaya kung gugustuhin mangyari ang isang bagay, kayang gawin, lalo't ang pasimuno ay makapangyarihan. Ginawa ito ni Gloria Arroyo noon, kasama ang mga pastor na ebangheliko at mga pari. Mayroon pa sila mga prayer breakfasts sa Malacanang yon. But before GMA, isa sa mga obvious na political at religious bullshitry ay ang Jesus Declaration of Victory ni Eddie Villanueva bilang suporta niya sa kampanya ni Joe De Venecia, JDV, noong 1998 elections. Unfortunately, mas sikat at popular si Erap Estrada. Kaya talo si JDV. Talo ang manok ni Villanueva, kaya yung kanyang Jesus Declaration of Victory was a fluke. It was simply bullshitry. Pinagpatuloy ni Villanueva ang paggamit sa prayer rally na may political undertone, lalo na noong tumakbo siya sa pagkapresidente noong 2004. At nagbunga naman ito. Talo siya, pero panalo ang party list na si Bac. At nanalong senador ang kanyang anak na si Joel Villanueva after so many years of build-up. At nakatulong din ang pag-appoint ni Pinoy kay Joel bilang head ng TESDA. Kaya yung kampanya niya, TESDA Man. Itong nakaraang mga araw, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na best friend ni cult leader Apollo Kibuloy, abay, nag-organisa ng mga prayer rallies na simply political bullshitry. The aim was simple and clear. Patalsikin si Ferdinand Marcos Jr. mula sa pagkapangulo at isulong ang kanilang political agenda, which is to perpetuate the Dutertes in power. Sa unang prayer rally nila sa Davao, prayer rally na may mga sumasayaw na babae, tinawag niya si Marcos Jr. na adik at bangag at may incitement pa to rebellion. Hinikayat niya ang mga militar at pulis na loyal sa kanya na huwag sundin ang presidente ng bansa
At may banta pa ang loko na magkakagulo sa buong bansa at balak pa niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. That's pure bullshitry. Tapos, may mga prayer rally siya sa Cebu at Dumaguete at recently yung sa Bustos, Bulacan na naudlot. Na ganoon din ang tinutumbok, sipain si Marcos Jr. Pero kung pagtagpiin mo ang punot dulo ng mga prayer rallies ni Digong at banta niya sa presidente, may ilang tema na halata masyado ang lumilitaw. Una, dahil pinayagan ni Marcos Jr. ang ICC na pumasok sa bansa at mag-imbestiga sa crime against humanity ni Duterte during his implementation of the soulless war on drugs. Kaya takot na takot si Digong at pati ang kanyang mga alipores na sangkot sa mga pamamaslang. Takot silang ma-issuehan ng warrant of arrest ng ICC. Diba? Ang tapang-tapang nila noon pero ngayon bahag ang kanilang buntot. Takot pala. Pangalawa, nabibisto si Duterte sa mga secret deals niya sa China at sa pagiging tuta nito ni Xi Jinping. Traidor sa bayan dahil mukhang kumita at ipinaglaban pa ang interes ng mga Tsino sa halip na tumindig para sa interes ng mga Pilipino. Pangatlo, gusto pa rin nilang isulong ang Duterte brand. Tinutulak nila si Sara Duterte na pumalit sa presidente kapag napatalsik si Marcos Jr. Ito yung the GMA formula tulad ng pagpapatalsik kay dating Pangulong Erap Estrada. Kasi pagka napatalsik na si Marcos Jr. at naging presidente si Sara, hahaba nga naman ang termino ni Sara kapag nananalo siya sa 2028 presidential elections. Ganun lang ang math noon. Pang-apat, malakas ang kapit ng pagiging relihiyoso ng mga Pilipino at maaari itong maging epektibong kasangkapan sa pang-uuto sa nakararami. Ito ang halimbawa ng political bullshitry, ang paggamit sa relihiyon para sa obvious na political interest ng mga Duterte. Kumbaga, isang candy-coated poison, kasinungalingan at bullshitry na binabalot ng religious language or religious garb. Di ba nga, minura pa ni Digong ang Diyos noon. Stupid God, ika nga. Tapos ngayon may pa-prayer rally pa ang loko. At panglima, kaya kung hanggang ngayon naniniwala ka pa rin kay Digong at sa kanyang mga propagandista at political henchmen at sumasali ka sa mga prayer rallies kuno, isa ka na talagang legend sa katangahan. Dahil handa kang pagtaksilan ang bayan para sa kagustuhan at ambisyon ng pamilya Duterte. Huwag ka naman sanang tatanga-tanga at huwag magpauto sa interest ng mga kurakot na politiko, mga politikong hindi dapat namumuno sa ating bansa.